alas 10 na. Nakakabulahaw ka na, ha? Kumakanta lang eh, katuwaan lang. Nako, kayong dalawa, makinig kayo sa payong kapatid natin ngayon. Kasi ganyan na ganyan ang issue. Reklamo sa videoke. Tama. Yan ang itatanong sa atin ngayon ni Ate Carol dahil nangupahan siya ng isang apartment na katabi ay kainan/videoke house. Yes, pinaupahan yun ni Ate Carol para ipa-bed space, but for business purposes. At nalulugi na ito ngayon dahil nga 24/7 may nagkakantahan dun sa kabilang bahay at nabubulahaw yung mga bed spacers niya. Kaya ayun, walang nagtatagal. Kung ako man, aalis din ako. Kaya nga ako naki-bed space para makatulog. Pero yung ingay hindi nawawala. Pero ito, balita ko na barangay naman na daw. Sa barangay na nga. At alam nyo kung anong sinabi sa barangay? Anong sinabi ng barangay? Walang lalabas ha. Quote me, I'll deny it. Pero ang sabi sa barangay, kayo nang bahala sa next move nyo ha. Labas na kami dyan. Tsaka, nagpa-soundproof naman na daw yung karaoke house. Anong inaano-ano nyo dyan? Eh, nasa ng proof? Nasa ng proof? Ilabas ang proof. Tito Boy. Proof! Narito po si Aling Carol. At tama po ang maritim, ang pinag-uusapan ho dito yung hindi videoke, videokehan na 24/7. At nakaka-apekto nga dun sa mga magkakapit-bahay. Pakinggan ho natin ang kwento niya dito sa Payong Kapatid. Narito po si Aling Carol. Tito Boy. Hello. Magandang Ate gabi. Pia at Kuya Alan, Aling Carol. Magandang gabi, Kuya Alan. Ate Pia. Ate Pia, magandang gabi po. So magandang gabi sa'yo. And to paraphrase isang popular na question ni Kuya Boy, when is video okay, not okay? So ano ulit yung complaint mo? Yung ano po, yung complaint ko po yung katabi ng boarding house ko na nag-operate siya ng 24/7 na inuman. Tapos, paulit-ulit po kaming ganun na magreklamo. Tinawag na po din namin yan sa 888, sir. Tapos, parang nagsawa na lang din kami kasi pupunta ang pulis, susulat sa barangay, wag nang ulitin, gagawa ng paraan, then babalik ulit, then tatawag kami ulit. So ang main complaint mo, dalawa, no? Tama ba? Yung ingay, Tsaka yung inuman po, yung inuman, meaning... na nasa labas po nila. okay. Along the road. Along the, yung parang sidewalk. Sidewalk. Sabi mo, nag-complain ka at nagkakaroon naman ng pag-uusap, no? Nagpipirmahan naman Opo, kuya. kayo. So, kanino ka nag-complain nun? Sa una, 888. Then, binagsak sa district ng police from Blumentritt. Tapos, nagresponde siya mga a day. Then, go to barangay. Tapos, from barangay, nagpirmahan sila. Then, okay for 1 week. Then, Sinong after the sila 1 nagpirmahan? doon po sa, ang nag-complain na una yung mister ko kasi siya nakaalam yung mga ganyan. So, nag-dial po kami. On the spot po na yung 888 na hintayin na lang daw kasi i-process. So, na-process naman, which is good kasi naglagay pa nga akong paskel na bawal lang magingay kasi 10 o'clock, ganyan-ganyan, kasi may borders. Pero ang ano ko lang, bumabalik po siya. Ano yung pirmahan nyo? Na okay na yung ano nila, yung na okay so may na yung kopya ka dyan? kanilang ito po. Yeah. Na okay Curious na lang ako, Kuya Boy, kasi kung anong pinangako din nila, no? As of now, na-inform ang may-ari na sila ay dapat nasa oras sapagkat iyong lugar of business niya ay residential. Na-inform na siya na bawal. So meaning, kinampihan nga kayo kasi nga residential. And kumbaga, sumunod lang naman sila, hindi nyo naman ipursue na yung further action. I'm happy na ginamit nyo yung word na residential kasi kanina nag-uusap kami nung lawyers at yun ang isa sa una kong tinanong, ano bang zoning dyan? Okay? So sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood, kasi for example naka-zone yung katabi mo, school. Hindi ka pwedeng gumising isang araw tapos sabihin mo sa pulis, sa barangay, dami-daming bata dito. Ang gulo-gulo, ang daming kotse na dito. So, syempre, kung hinarangan driveway mo, pwede ka umangal.
Pero the mere fact na maraming estudyante or medyo maingay, hindi. Kasi alam mo naman na yung zone ay School pang zone. school. Ganun din, pag ikaw ay business at alam mong dun ka sa residential, but somehow you got a permit, kailangan aware ka na ang zoning doon residential. So sensitive ka dun sa needs nung pagiging residential. Okay. But I'll go a step further. According nga to our lawyers, may ordinansa din ng City of Manila kung anong oras lang ang pwede ang karaoke. Di ba? So alam mo rin, di ba? 10 po. Pero Oo. nasunod po sila sa barangay. Nagano po sila, sila pa rin po yung binigyan namin ng pabor kasi sa 10, nag-adjust sila ng 12. Pumayag na nga kami. Pero lumagpas pa rin sila. Oh. So, but yun ang pinupunto ko. Kasi minsan maghahanap ka ng basis. Opo. Dahil may ordinansa, ibig sabihin meron kang pagko-complainant at may remedy. Kasi yung violation of the ordinance can be a basis to remove their business permit. Okay. At wala silang business permit, pwedeng isara yung establishment, di ba? Meron po tayong nasa revised penal code, di ba, na provision na yung nasa ilalim yan o kasama yan sa alarms and scandal, yung ang tawag nila charivari. Ito, any person who shall instigate or take active part in any charivari or other disorderly meeting offensive to another or prejudicial to public tranquility. So, for me, ang tanong sa iyo is more of enforcement. Opo. Di ba? Meaning, for me, you can file a complaint, whether criminal or whether to revoke their business permit at ipasara. You can give them one more chance and say if not, or you can do it already. So, ang solusyon ng may-ari ng may business doon is soundproof niya. Di ba? Meaning, sa loob lang yung karaoke. Okay. Iba pang usapan yung kaguluhan sa lasing. Okay? So, let me state this muna ha. Hindi krimen na maglasing or uminom. Pero kung manggugulo ka, ibang usapan yon. At kung habitual yung gulo doon sa lugar mo, meron pong obligasyon yon for peace and order sa dulo. So, medyo madali tong case mo kasi nasa tama ka. And our lawyers can easily assist you in either giving them a last chance or asking na isara na yan for as long as, syempre kasi hindi namin kausap yung kabilang side. For as long as factual yung sinasabi mo sa akin. Amen, di ba? Yes. So, dinidefine din kasi ng ating civil code yung nuisance. And yung nuisance, sabi dito, pag ang ingay or kung anumang kaganapan doon offends the senses, it's a nuisance. So, I think lahat naman tayo na nag-agree na pag ikaw ay nagkakaraoke, siguro enjoy ka. Pero yung hindi naman nagkakaraoke, na-offend talagang senses nila, di ba? Parang, ano ba yun? Yung tenga ko. Di ba, ganon? So, pasok na pasok sa batas yun. It offends the senses. And what I want to add to the discussion is this. Now, merong science na nagsasabing napaka-importante ng tulog ng isang tao. Whenever I read anything about health and wellness, including yung what you can do to prevent yourself from getting diseases, from increasing your immunity, it's sleep. So kung may mga nangyayari doon na makaka-istorbo sa tulog mo, sa normal naman na oras ng tulog, may karapatan kang ipaglaban yun. Ate, dagdag ko to ha. Unless na-amendahan to, Ordinance number 8688 nung Manila, an ordinance prohibiting the use of karaokes, videookes, and other sound-producing devices which tend to disturb the community during Monday to Saturday within the City of Manila from 7 in the morning until 5 p.m. Hindi 10 p.m. 5 p.m. na. 5 pa nga to. Maaga pa nga, no? Right after the show, yun nga, it's up to your level of tolerance. Kung gusto mo silang bigyan ng last warning na na sabihin na may parang demand letter na once pa kayong umulit, no questions asked, magdidemanda na kami ng criminal and we will ask na i-cancel ang business permit mo. Or we can go straight to that. Iba-ibang remedy yon. So pwedeng closure lang ang hingin nun sa City of Manila. Pwedeng closure and criminal case.
Clear na tayo. Wala tayong debate dito. Panalong-panalo ka dito. Kailangan lang ma-implement. Okay. Thank you. Maraming salamat, Aling Carol. Thank you po. Mabuhay ka. At maraming salamat sa tiwala mo sa amin dito sa aming programa. Common legal questions naman na bibigyan ng mabilis na mga kasagutan. Sa yes or no, Ate Pia, Kuya Alan, ang inyong matutunghayan sa pagbabalik po ng... Nakipag-ugnayan ng Cayetano in Action with Boy Abunda kasama si Caroline kay Levi Facundo, ang Director of Bureau of Permits ng Maynila para idulog ang ingay sa kainan ng kanilang kapitbahay. Napag-alamang walang permit para sa alak at video okay ang katabi nilang karinderya, kaya't i-inspeksyonin na ito ng LGU. Kapag nakitang may paglabag, mapapadalhan na ito ng notice mula sa Bureau of Permits. Aalamin din kung maaaring magkaroon ng ganoong negosyo ayon sa zoning ng lugar. Kung hindi ito maaasikaso ng kanilang katabing bahay, ay mapapatigil na ang ganitong operasyon. Maraming salamat, Mr. Facundo, sa inyong mabilis na pagtugon at pakikipagtulungan sa amin. Maraming salamat po sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Sa wakas po ay matutugunan na po yung matagal na nararanasan na ingay. Ngayon ay masusolusyonan na. Maraming salamat. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank SMC Infrastructure, building a better world. Aficionado, Rica de la Merced Furniture Designs. For inquiries, call 0922-853-1668.